ang Mermaid Squad. Noong unang panahon, sa ilalim ng isla, may napakagandang kaharian. Maraming mga nilalang doon na napakasayang naninirahan. Talo ka! Hindi ko nga alam kung anong nilalaro natin eh. Ang kakaibang kaharian ay tinatawag nilang isla ng Amphibi. Oo, tinatawag itong isla dahil ang mismong isla ay parte ng kaharian. Bihirang makita na walang ginagawa ang mga sirena rito. Maglalaro sila o maggagala sa buong mundo. At sa islang yon, nakatira ang 5 matatalinong magkakaibigan. Si Terra, Aqua, Prostor, Hori at Vento. Ito ang kakaibang kwento ng 5 magkakaibigan at paglalakbay nila. Ay nako! Sobrang naiinip na talaga ako. Magbakasyon naman tayo. Pero wala na akong oras magbakasyon. Maglalakbay kami ng mga balyena sa susunod na katapusan ng linggo. Woohoo! Nakita mo ba kung paano ako umikot? Tumigil ka na nga, Aqua. Anong pag-uusapan mga kasama? Narinig mo ba? Natagpuan nila ang malaking barko at lumang kwintas kahapon. Nakita mo sana yung mga swordfish na nag-aaway dahil sa kwintas. Gaya ng sinabi ko, naiinip ako. Kung hindi bakasyon, ay di mag-picnic man lang sana tayo. Isang araw lang, malayo sa islang ito. Maglibot tayo. Mukhang masaya yan. O sige, pumunta tayo sa Tatinum at kitain si Ariel. At gano'n na nga, papunta na ang magkakaibigan sa ibang kaharian para magdiwang. Lumangoy sila ng ilang oras, naglalaro at paikot-ikot. Pero bigla na lang may naramdaman silang kakaiba. Anong nangyayari? Naku po, mukhang yumayanig na naman ang katubigan. Bilis, kumapit kayo. Maaaring maging malaking alon nito. At nangyari nga, ang pagyanig sa ilalim ng dagat ang naging dahilan. Kaya biglang lumakas ang alon. Marys! May nakita ako sa ibabaw ng tubig! Aqua, wag! May nabubuong isang malaking alon at muntik nang mawala rito si Aqua. Nang maramdaman ng panganib, sinundan ng magkakaibigan si Aqua para pigilan. Pero huli na sila. Napakalakas ng hampas ng alon at nawalan sila ng malay. Ano? Nasaan tayo? Mga kasama, gumising kayo! Hindi ito Tatinum o isla ng Amphibi. Marys, gising! Anong nangyari? Marys! Patawarin niyo ako! Napakalayo ng napadpara natin! At sa tingin ko, isa lamang refleksyon ng makinang na bagay na yun. Ay, Aqua! Bakit ba hindi ka masyadong mausisa? Isipin natin kung paano tayo makakalis. Pero may kung anong nakita si Hori. Teka lang. Tingnan niyo. Mukhang nawawala na ng kulay ang coral na ito. Siguro matanda na ito. Hindi. Hindi nawawala ng kulay ang coral dahil lamang matanda na ito. Mangyayari lang yun kapag uminit ng sobra ang tubig sa karagatan. Pero ayos naman ang tubig. Teka, parang may mali. Hindi kinaya ng coral ang araw. Teka, wala itong sunscreen. Oo, alam namin na pag-aralan mo yung mga corals. Pero hindi ganun yun. Hindi gumagamit ng sunscreen ng mga corals. Tayo yun. At sa ibabaw lang din yun ng isla. Ang mga corals na malapit sa ibabaw ng tubig ang may natural na sunscreen pang protekta sa araw. Meron akong sunscreen. Siguro makakatulong to. Seryoso, Aqua? Paano ka nakatapos sa eskwelahan? Ano ka ba naman, Aqua? Siguradong kailangan ng mga corals ng sunscreen na may mataas na SPF. Ay, naku naman. Ano bang pinagsasabi niyong dalawa? Natural na sunscreen ng mga corals ang nawawala. Ay, naku, tatalino niyo. Marys, seryoso na to. Yung mga corals sa baba, nawawala na rin ng lumot. Paano na to? Ano yun? Sundan niyo na lang ako. May binabalak gawin si Hori. Sinundan nila ito at napadpad sila sa pinakamalalim na parte ng dagat. Matapos lumangoy ng ilang sandali, nakarating sila sa dating isang napakagandang lungsod noon. Oh, wow! Grabe, ang ganda! Ano bang lugar ito? Ang tanong ngayon, anong lugar to noon? Mga kasama, narinig niyo ba yun? Napakaganda pero malungkot na boses. Nang sundan nila ang boses, nakita nila ang isang munting seahorse sa ilalim ng isang sirang tulay. Mukhang hindi kayo mga taga rito. Nandito ba kayo para magnakaw ng hiyas? Nakawin ng hiyas? Kumusta ka? Anong pangalan mo? Bubbles. Bubbles.
Hindi kami nandito para magnakaw ng kung ano. Ako si Terra. Sila ang mga kaibigan ko. Si Aqua, Prostor, Hori at Vento. Pwede mo bang sabihin kung bakit ka malungkot, Bubbles? Yung tirahan ko kasi, yung mahal kong tahanan, naglalaho na. Ang grandeur! Ang kaharian ng grandeur. Ang pinakakahanga-hanga sa ilalim ng tubig noon. Masaya ang lahat ng mga nilalang na naninirahan dito noong panahong yun. Pero isang araw, nasira ito at nawasak ang buong kaharian. Anong kay baturan ng ano daw? Pinalalakas ang aming kaharian ng isang emerald na nakalagay sa kailaliman nito na nasa loob ng palasyong yelo. Pumasok ang dambuhalang higat at sinubukang kuhanin yun. Nang matanggal ang emerald sa kaibuturan nito, nalaman ito ng mga nilalang na nakatira rito at lumangoy palayo sa likod ng higat. Sa kaguluhang yun, nabitawan ng higat ang emerald at nahulog ito sa malalim na kuweba at nahulog ito sa mapanganib na trench. Dahil ang hiyas ang pinagmumulan ng enerhiya ng grandeur, noong matanggal ang emerald sa kaibuturan nito, nagsimulang mawala ng kulay ang mga corals. Ito ang nagpapanatili ng pagkakaisa ng kaharian. Pinapanatili rin ito ang balanse. Nang mawala ito, nagkagulo ang lahat. Kailangan maibalik na ito sa kaharian. Kapag hindi agad natin mahanap to, tuluyan ang mawawala ang grandeur. Nasabi ni Bubbles na marami na ang nakapunta roon. At umasa silang lahat na makukuha nila ito. Pero wala rin silang napala. Ni hindi nila malampasan ang higanting pinto. Naiintindihan ko kung anong pinagdadaanan mo. Pero di ko sigurado kung pagnanakaw ang solusyon sa problema mo. Masama magnakaw, no? Nasaan ang hiyas, Bubbles? Pwede naming subukang ibalik sa'yo yun. Sinamahan sila ni Bubbles sa gitna ng kuweba. Sige na, Bubbles. Kami na ang bahala rito. Hindi namin alam ang pwedeng mangyari. Kaya hintayin mo na lang siguro kami sa may tulay, ha? Ayos lang ba? Mag-ingat kayo, Marys! Sinuri ng 5 Serena ang mabigat na pinto sa pasukan. Grabe! Ang tibay nito! O baka naman, akala lang natin yun. Meron pa talagang ibang paraan. Tingnan nyo to. Mayroong isang lever sa gilid, pero hindi to kayang hilahin ni Hori. Masyado itong mabigat. Teka, susubukan ko. Hindi pa rin bumukas ng diretso. Si Aqua, ang pinakapayat sa kanila na nagkusang gumulong sa ilalim ng pinto at pumasok dito. Binuksan niya ang pinto mula sa loob at pinapasok ang lahat. Hindi naman ako nag-iisa dito, di ba? Nandito kaming lahat, Aqua. Masyado lang madilim. Paano tayo magkapatuloy niyan? Alam ko na. Vento, sabi mo may malaki kang baga, di ba? Ibig sabihin, madami rin ang kakayanin mo. Oo, alam ko na. Huminga si Vento sa kanyang hasang at inipon ng hangin. Pagkatapos binugan niya ito dahan-dahan pero maliksi. Ang pagbuga ng bula sa tubig ang nagbigay daan papunta sa liblib na lugar. Sinundan nila ang mga bulang ito at nakarating sila sa isang malaki at makapal na pader. Walang hilahan dito. Sobrang tibay nito. Hindi. Kailangan ito ng katapat. Kailangan masira to na may malakas na puwersa. Prostor! Alam ko na, Prostor. Bumelo ka muna ng paglangoy papunta sa pader. Para masira mo ito. Okay, sige. Lalakasan ko pa. Ako nang bahala. Huwag ka na magpasikat at lumangoy ka na. At tama na naman si Hori. Gumuho ang pader at nasa loob nito ang emerald. Tinawid nila ang lahat ng mga hadlang pabalik at inilabas ang emerald mula sa yungip. Ibinalik nila ito sa palasyo ng yelo at inilagay sa nararapat na lugar. At sa wakas, nabawi ng kaharian ang kulay at kasiglahan. Magaling. Nagawa niyong lahat ng mga bagay na hindi magawa ng sinuman. Napakahusay niyo. Alerto kayo, matatag, matalino, agresibo, at may kaalaman sa bawat espasyo. Saan man at sa tamang oras. Nagpapasalamat kami sa inyong serbisyo. Tunay nga kayong ang Mermaid Squad. Yun o! Ang Mermaid Squad. Gusto ko ang pangalan na yan.
Army Squad! Isinaayos ng kaharian ng Grandeur na makabalik ang lahat sa isla ng Amphibi. Mas naging matalik na magkakaibigan ng 5 pagkatapos ng kanilang paglalakbay. Natutunan nila na hindi lang ang mga kakayahan nila ang mapapatatag sa kanila, kundi kung paano at kailan ito maaaring gamitin ng magkakasama.